Hi mga mare, another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare, panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. Eto na nga mga mare yung kaganapan, bago manganak yung baboy namin. At madaling araw pa lang talaga mga mare, nasa bukid na kami, nakabantay na. Dahil akala namin manganganak na yung baboy dahil sabi nga ng uncle ko, nagli-labor na nga daw siya. Kaya nung alas 6 nga ng umaga dito mga mare, ay umuwi nga muna ako dito sa bahay para asikasuhin si Jella dahil may pasok nga siya ngayong umaga. At dahil may natirang ang kanin kagabi mga mare, kaya naisipan ko na nga magluto ng ulam para nga kumain na din kami ng sabay ni Jella. At dahil medyo maaga pa naman sa mga oras na ito mga mare, kaya naman naisipan ko na rin magwalis nga muna dito sa bahay para nga mamaya ay magpapahinga na nga lang ako paghatid ko kay Jella. At pagkatapos namin kumain ni Jella dito mga mare, eto inayusan ko na nga kaagad siya para maihatid sa school. At maya-maya nga pumunta kami dito sa bukid para nga i-check itong baboy. At ngayon hindi pa nga siya nanganganak dito mga mare. At medyo nakapagpahinga na nga ako dito mga mare at nakatulog na rin ako kahit papano. Kaya naman hapon na ito at naisipan ko nga muna gumawa ng Graham bar dahil meron din kasi akong pa-order ngayon. At hindi talaga ako gagawa nga mga mare dahil nga sa dami kong ginagawa, hindi ko na nga masingit yung gumawa ng ganto. Pero nakiusap talaga yung reseller ko nga mga mare. Kaya naman eto gumawa na rin ako since marami rin naman mga customer ko nga na naghahanap dito sa tindahan. At katulad nga ngayong araw mga mare, hindi nga ako nagbukas ng tindahan dito dahil alam ko anytime ay tatawagin kami sa bukid kapag once na nanganak na yung baboy. At bago pa nga lang manganak yung baboy namin mga mare ay sinabihan na nga kami dito ng uncle ko na kailangan niya talaga ng mga kasama dahil kung mag-isa talaga siya mga mare ay hindi niya talaga kakayanin ngayon. Kung matagal ka nang nanonood ng mga mini vlog ko noon mga mare, alam kong alam mo na natagal na kami nag-aalaga ng baboy pero ngayon first time lang talaga namin mag-inahin. At eto na nga mga mare, mga 6:30 PM na nga pala ito nung tinawagan kami ng uncle ko na nanganak na nga daw yung baboy. At eto pagkarating nga namin mga mare, nagulat kami dahil marami nang ang biik na lumabas. Sabi ng uncle ko, halos sunod-sunod lang daw talaga yung paglabas nga nila. At alam nyo ba mga mare, halong tuwa at excited nga yung nararamdaman namin dito dahil hindi talaga namin aakalain nga na ganito karami nga yung biik nga na mailalabas niya. At dito sa mga oras na ito mga mare, tinuturuan nga at tinutulungan nga namin sila dumedi dito sa mama nila. At kapag gantong bagong panganak pa nga lang mga mare, ay kailangan nakaalalay nga tayo dito sa mga biik dahil nga medyo na-stress itong mama pig na ito mga mare. Kaya naman minsan ay nasisipan niya nga yung mga anak niya. At first time lang talaga namin magpaanak nito mga mare at first time ko lang din makakita nga ng nanganganak na baboy. Naalala ko nga nun mga mare yung lolo ko, meron silang babuyan pero hindi ko na talaga maalala nga nun mga mare kung paano ba siya magpaanak kasi nga maliit pa lang ako nun. At kapag gantong bagong panganak pa lang talaga yung baboy, mare, bantayin talaga yung mga ganto kasi nga mahirap na baka mamaya maipit pa ito ng inahin at kung ano pang mangyari. Sayang naman kung mamamatay lang din naman, 'di ba? At sa mga oras na ito mga mare, tuloy-tuloy pa rin talaga yung paglabas nga ng biik ni Mama Pig dito dahil hindi nga namin alam kung ilan talaga yung ilalabas niya dito mga mare. Basta ang alam lang namin kapag once na lumabas na daw yung placenta dito sa baboy ay ayun na daw yung ibig sabihin na wala na siyang ilalabas na biik pa. At ang nakakatuwa nga lang dito mga mare, first time nga lang manganak ng inahin namin dito pero umabot nga ng total na 17 pieces nga na biik ang inilabas niya. Hindi nga namin inasahan na ganito karami ito mga mare, kahit nga mga ilang piraso lang ay masaya na kami. Pagkalabas nga nito mga mare ay agad naming pinutulan ng ipin itong mga biik para kapag once na dumede daw sila dito kay Mama Pig ay hindi daw ito masasaktan. At isa lang talaga ang masasabi ko dito mga mare, walang shortcut, puro diskarte at tiyaga ang paniniwala mo at wala naman talagang madali mga mare at walang imposible lalo na nga kapag gustong gusto mo yung ginagawa mo. At dito pa nga natanggal yung pagod namin mga mare dahil nga etong mga kapatid niya ay talaga naman dumidede pa samantalang itong isang biik nga mga mare ay napakasarap na nga ng tulog dito sa gilid. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Ito